May napansin ka na ba? May isang tao na kahit ilang buwan o ilang taon na ang lumipas, hindi mo pa rin makalimutan. Kahit pilitin mong alisin siya sa isip mo, bigla na lang siyang bumabalik sa mga alaala mo. Pero paano kung hindi ito tungkol sa pag-ibig? Paano kung may mas malalim na dahilan ng isip mo kung bakit ayaw siyang bitawan? Sa video na ito, aalamin natin ang psikolohiyang nasa likod kung bakit may mga taong hindi natin makalimutan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit may mga taong kahit matagal nang wala sa buhay natin ay hindi pa rin natin makalimutan? Ayon sa psychology, hindi palaging pag-ibig ang dahilan. Minsan, ang hindi natin makalimutan ay hindi ang tao mismo, kundi ang emosyon at mga karanasang iniwan niya sa atin. Kapag may taong naging mahalagang bahagi ng ating buhay, bumubuo ang utak natin ng malalakas na koneksyon na inuugnay sa mga alaala, lugar, amoy, kanta at maging sa mga simpleng bagay na dati nating ginagawa kasama siya. Kaya kahit wala na siya, may mga bagay pa rin kusang nagpapaalala sa kanya. May isa pang dahilan. Mas nahihirapan tayong kalimutan ang mga karanasang hindi nagkaroon ng malinaw na pagtatapos. Sa psychology, tinatawag itong Zeigarnik effect. Mas madalas balikan ng isip ang mga bagay na pakiramdam natin ay hindi pa tapos o wala pang kasagutan. Kaya kung may mga tanong kang hindi nasagot o mga salitang hindi nasabi, maaaring iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit siyang bumabalik sa iyong isip. Hindi mo siya namimiss. Ang namimiss mo ay ang bersyon ng sarili mo noong kasama mo siya. Ang saya, pag-asa, at mga pangarap na nabuo noong mga panahong iyon. Kaya kung may taong hindi mo pa rin makalimutan, huwag agad isipin na mahal mo pa siya. Posibleng sinusubukan lamang ng isip mo na unawain, tapusin, o tanggapin ang isang mahalagang bahagi ng iyong nakaraan. Ang pag-alala ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik. Paalala lamang ito na may mga taong dumaan sa buhay natin upang mag-iwan ng aral na hindi kailanman mabubura. 2. Ang psikolohiya sa likod ng taong hindi mawala sa isipan mo. May tao ka bang hindi naman palaging nakikita, pero madalas pa ring sumasagi sa isip mo? Minsan, wala kang ginagawa at bigla mo na lang siyang maaalala. Kahit abala ka sa buhay, parang may bahagi ng isip mo na ayaw siyang pakawalan. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang utak ng tao ay hindi lamang nagtatago ng mga alaala. Pinapanatili rin nito ang mga taong may malakas na emosyonal na epekto sa atin. Kapag may isang taong nagdulot ng matinding saya, lungkot, pag-asa o sakit, mas malaki ang posibilidad na manatili siya sa ating isip ng mas matagal. Isa pang dahilan ay ang tinatawag na emotional attachment. Kapag nasanay ang isip at damdamin mo na konektado sa isang tao, nagiging bahagi siya ng iyong pang-araw-araw na pag-iisip. Kahit mawala siya, hindi agad nawawala ang nakasanayang koneksyon na iyon. Hindi ang tao ang dahilan, kundi ang kahulugan niya sa buhay mo. Maaaring siya ang simbolo ng isang panahon kung kailan masaya ka, puno ng pangarap o pakiramdam mo ay mahalaga ka. Kaya sa tuwing naiisip mo siya, hindi lang siya ang naaalala mo kundi pati ang mga emosyon at karanasang kaugnay niya. May mga pagkakataon ding mas tumitindi ang pag-alala kapag wala tayong nakuhang malinaw na kasagutan. Kapag may mga tanong na hindi nasagot o damdaming hindi na ipahayag, patuloy itong binabalikan ng isip upang hanapin ang kahulugan nito. Kaya kung may taong hindi mawala sa isipan mo, hindi ito nangangahulugang nakatadhana kayong magkabalikan. Maaring ipinapakita lamang ng iyong isip na may bahagi ng iyong karanasan na patuloy pa nitong inuunawa at tinatanggap. Ang taong hindi natin makalimutan ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa naging epekto nila sa ating pagkatao. 3. Hindi mo siya mahal? Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan ayon sa psychology? Maraming tao ang naguguluhan sa ganitong sitwasyon. Alam nilang hindi na nila mahal ang isang tao,
Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nila ito makalimutan. Paulit-ulit pa rin itong pumapasok sa kanilang isip kahit wala na silang balak na balikan ang nakaraan. Ayon sa psychology, ang hindi pagkalimot sa isang tao ay hindi laging senyales ng pag-ibig. Ito ay resulta ng malalim na emosyonal na karanasang iniwan niya sa iyo. Kapag may taong naging mahalagang bahagi ng buhay mo, nag-iiwan siya ng marka sa paraan ng iyong pag-iisip at pagtingin sa sarili. Kahit mawala ang pagmamahal, maaaring manatili ang alaala ng mga karanasang pinagdaanan ninyo. Ang utak kasi ay mas madaling magtago ng mga alaalang may matinding emosyon kaysa sa mga ordinaryong pangyayari. May isa pang paliwanag dito. Madalas nating maalala ang mga bagay na hindi lubusang natapos. Kung may mga tanong na hindi nasagot, mga pangakong hindi natupad, o mga salitang hindi nasabi, patuloy itong binabalikan ng isip. Hindi dahil mahal mo pa ang tao, kundi dahil naghahanap ang utak ng kasagutan at kapanatagan. Ang namimiss mo ay hindi siya kundi ang pakiramdam na naramdaman mo noong kasama mo siya. Ang saya, pag-asa, at pakiramdam na may taong nakakaunawa sa iyo. Kapag nawala ang mga iyon, maaaring maiugnay pa rin ng isip mo ang mga damdaming iyon sa kanya. Kaya kung hindi mo pa rin siya makalimutan, huwag agad isipin na mahal mo pa siya. Posibleng bahagi lamang ito ng natural na proseso ng isip sa pag-unawa at pagtanggap sa isang mahalagang kabanata ng iyong buhay. Dahil may mga taong hindi natin nakakalimutan, hindi dahil mahal pa natin sila, kundi dahil naging bahagi sila ng kwentong humubog sa kung sino tayo ngayon. 4. Bakit mas mahirap kalimutan ang taong hindi naman naging sayo? Nakakapagtaka, hindi ba? Minsan mas madali pang kalimutan ang isang naging karelasyon kaysa sa taong hindi mo naman talaga nakasama. Wala namang opisyal na relasyon, walang malinaw na simula, pero hanggang ngayon ay nasa isip mo pa rin siya. Ayon sa psychology, isa sa mga dahilan nito ay ang kapangyarihan ng mga posibilidad. Kapag may relasyon na natapos, alam mo kung ano ang nangyari. May mga alaala kang mababalikan at may katotohanang maaari mong tanggapin. Pero kapag ang isang tao ay hindi kailanman naging sayo, kadalasan ang naiwan ay mga tanong at mga paano kung. Paano kung naging kayo? Paano kung umamin ka? Paano kung iba ang naging desisyon ninyo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na binabalikan ng isip dahil wala itong malinaw na sagot. May isa pang dahilan. Madalas nating idealisa ang mga taong hindi natin lubos na nakilala. Dahil hindi nagkaroon ng pagkakataong makita ang lahat ng kanilang kahinaan, nabubuo sa isip natin ang isang bersyon nila na mas perpekto kaysa sa realidad. Kaya hindi lang ang tao ang hinahanap natin, kundi ang imahe ng taong binuo ng ating imahinasyon. Ayon din sa psychology, mas mahirap bitawan ang mga bagay na hindi nagkaroon ng tamang pagtatapos. Kapag walang malinaw na wakas, patuloy na naghahanap ng kasagutan ng isip. Para itong librong hindi natapos basahin, gusto mong malaman kung paano sana nagtapos ang kwento. Kaya kung nahihirapan kang kalimutan ang taong hindi naman naging sayo, hindi ito nangangahulugang siya na ang para sayo. Maaaring ang hindi mo mabitawan ay ang posibilidad ng isang kwentong hindi kailanman naisulat. At kadalasan, ang mga kwentong hindi nangyari ang siyang pinakamahirap kalimutan. 5. Ang totoong dahilan kung bakit paulit-ulit mong naiisip ang isang tao. May mga pagkakataong abala ka sa trabaho, naglalakad, o kaya naman ay nagpapahinga lang, tapos bigla na lang may isang taong papasok sa isip mo. Kahit wala kang intensyong isipin siya, parang kusa siyang bumabalik sa iyong mga alaala. Marami ang naniniwalang kapag palagi mong naiisip ang isang tao, ibig sabihin ay mahal mo pa siya. Ngunit ayon sa psychology, hindi palaging ganoon ang dahilan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang malakas na emosyonal na koneksyon na naiwan ng taong iyon. Ang utak ng tao ay likas na nagbibigay ng espesyal na pansin sa mga karanasang may matinding emosyon. Kaya kung ang isang tao ay nagdulot ng malaking saya, lungkot, pag-asa o pagkabigo sa iyong buhay, mas malaki ang posibilidad na manatili siya sa iyong isip ng matagal.
May isa pang paliwanag dito. Kapag may bagay na hindi pa lubusang natatanggap o nauunawaan ng isip, madalas itong balikan ng ating utak. Para itong problemang hindi pa nalulutas. Patuloy itong lumilitaw sa ating pag-iisip dahil sinusubukan ng utak na hanapin ang kahulugan o kasagutan. Minsan naman, hindi ang tao mismo ang dahilan. Maaaring may mga bagay sa kasalukuyan mong buhay na nagpapaalala sa kanya. Isang kanta, lugar, amoy, o kahit isang simpleng karanasan ay maaaring magsilbing trigger ng mga lumang alaala. Kaya kung may taong paulit-ulit mong naiisip, huwag agad isipin na nakatali ka pa rin sa kanya. Posibleng bahagi lamang ito ng paraan ng iyong isip upang iproseso ang mga karanasang nagkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Dahil sa maraming pagkakataon, ang taong hindi mawala sa ating isip ay hindi dahil nasa puso pa natin siya, kundi dahil may iniwan siyang aral, emosyon, o alaalang hindi pagganap na nabibigyan ng kahulugan ng ating isip. 6. Kapag hindi ka makapag-move on, ano ang sinasabi nito sa iyong isipan? Maraming tao ang nagtatanong sa sarili nila kung bakit tila hindi sila makausad. Lumipas na ang panahon, nagbago na ang mga pangyayari, ngunit naroon pa rin ang sakit, mga alaala, at ang pakiramdam na parang may bahagi ng kanilang sarili na naiwan sa nakaraan. Ayon sa psychology, ang hindi pag-move on ay hindi palaging nangangahulugan na mahal mo pa ang isang tao. Minsan, ito ay senyales na may emosyon o karanasang hindi paganap na napoproseso ng iyong isip. Kapag nakaranas tayo ng pagkawala, hindi lamang ang tao ang nawawala. Kasama ring nawawala ang mga plano, pangarap, at mga inaasahan natin para sa hinaharap. Kaya sa maraming pagkakataon, hindi lang ang tao ang ipinagluluksa natin kundi pati ang buhay na inakala nating mabubuo kasama siya. May mga pagkakataon ding patuloy tayong nakakapit dahil naghahanap tayo ng paliwanag. Gusto nating maintindihan kung bakit nangyari ang lahat. Ngunit hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. At habang naghahanap tayo ng kasagutan, patuloy itong binabalikan ng ating isip. Ayon din sa psychology, natural sa utak na kumapit sa mga bagay na minsang nagbigay sa atin ng kaligayahan at seguridad. Kaya kahit alam nating tapos na, may bahagi ng ating isip na nahihirapang tanggapin ang pagbabago. Kung nahihirapan kang mag-move on, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Hindi ito nangangahulugang mahina ka o hindi ka marunong bumitaw. Maaaring ipinapakita lamang ng iyong isip na may sugat na kailangan pang maunawaan at paghilumin. Dahil ang tunay na pag-move on ay hindi ang pagkalimot. Ito ay ang pagdating sa puntong kaya mo nang alalahanin ang nakaraan nang hindi ka na nito kinokontrol. 7. Bakit mas tumatagal sa alaala ang taong nanakit sa iyo? Napansin mo ba na minsan, mas madali pang kalimutan ang mga taong naging mabuti sa atin kaysa sa mga taong nagdulot ng sakit? Kahit gusto mo nang magpatuloy, tila may bahagi ng isip mo na paulit-ulit pa ring bumabalik sa taong minsang sumira sa iyong tiwala o damdamin. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang utak ng tao ay mas sensitibo sa mga negatibong karanasan kaysa sa mga positibo. Ito ay tinatawag na negativity bias. Bilang bahagi ng ating survival instinct, mas binibigyang pansin ng isip ang mga bagay na nagdulot ng sakit upang maiwasan natin itong maranasan muli sa hinaharap. Kapag nasaktan ka ng malalim, hindi lamang alaala ang naiimbak ng utak. Kasama ring naitatala ang emosyon, takot at mga detalye ng pangyayari. Dahil dito, mas madalas itong bumabalik sa iyong isipan kumpara sa mga ordinaryong alaala. May isa pang dahilan. Kapag hindi mo lubos na nauunawaan kung bakit ka nasaktan o kung bakit ginawa iyon ng isang tao, patuloy itong sinusubukang iproseso ng isip para itong palaisipan na hindi mabuo ang larawan. Habang wala kang malinaw na kasagutan, patuloy itong bumabalik sa iyong mga iniisip. Ang sakit na iniwan ng isang tao ay nagiging bahagi ng mahahalagang aral sa iyong buhay. Dahil malaki ang epekto nito sa iyong pagkatao, mas nagiging mahirap itong kalimutan. Kaya kung mas madalas mong maalala ang taong nanakit sa iyo, hindi ito nangangahulugang
mahal mo pa siya. Sa maraming pagkakataon, ang naaalala mo ay ang sugat, ang aral, at ang epekto ng karanasang iyon sa iyong buhay. Dahil ayon sa psychology, ang mga taong pinakamalaking nagbago sa atin ay kadalasang hindi ang mga nagpasaya sa atin, kundi ang mga nagturo sa atin ng mahahalagang leksyon sa pamamagitan ng sakit. 8. Ang psychological trap na nagpapahirap kalimutan ng isang tao. Bakit may mga taong kahit pilit mong kinakalimutan ay lalo mo silang naiisip habang sinusubukan mong alisin sila sa iyong isipan? Parang mas lalo silang nagiging bahagi ng bawat alaala at bawat sandali ng iyong buhay. Ayon sa psychology, may tinatawag na ironic process theory. Ito ang dahilan kung bakit kapag mas pinipilit mong huwag isipin ang isang bagay, mas lalo itong bumabalik sa iyong isip. Para bang may bahagi ng utak na patuloy na sinusuri kung naiisip mo pa ba ito, at sa mismong prosesong iyon ay lalo mo itong naaalala. Halimbawa, kapag sinabi sa iyo na huwag isipin ang isang partikular na tao, mapapansin mong bigla siyang lilitaw sa iyong isip, hindi dahil gusto mo siyang alalahanin, kundi dahil aktibong sinusubukan ng iyong utak na iwasan siya. May isa pang psychological trap na madalas maranasan ng marami. Ito ay ang pagkapit sa mga alaala kaysa sa realidad. Habang tumatagal, may tendensya ang isip na alalahanin ang magagandang bahagi ng nakaraan at kalimutan ang mga dahilan kung bakit natapos ang lahat. Dahil dito, nagmumukhang mas maganda ang nakaraan kaysa sa totoong nangyari. Minsan naman, nahihirapan tayong bumitaw dahil iniuugnay natin ang ating kaligayahan sa isang tao. Kapag naniwala tayong siya lamang ang dahilan ng ating kasiyahan, nagiging mahirap tanggapin na maaari pa rin tayong maging masaya kahit wala na siya. Kaya kung nahihirapan kang kalimutan ng isang tao, hindi ibig sabihin na siya ang para sa iyo. Maaaring nahulog ka lamang sa isang psychological trap na paulit-ulit na nagpapabalik sa iyong isip sa nakaraan. Dahil sa maraming pagkakataon, ang pinakamalaking hadlang sa pagbitaw ay hindi ang taong iniwan natin, kundi ang mga kwentong patuloy nating sinasabi sa ating sarili tungkol sa kanila. 9. Hindi siya ang hinahanap mo kundi ang pakiramdam na iniwan niya. May mga pagkakataon na akala natin isang tao ang namimiss natin. Paulit-ulit natin siyang naiisip at pakiramdam natin ay siya ang kulang sa ating buhay. Pero ayon sa psychology, hindi palaging ang tao mismo ang hinahanap natin. Ang tunay nating hinahanap ay ang pakiramdam na naramdaman natin noong kasama natin siya. Maaaring noong mga panahong iyon ay pakiramdam mo ay mahalaga ka, naiintindihan ka, at may taong laging nandyan para sa iyo. Kapag nawala ang taong iyon, hindi lamang siya ang nawawala. Kasama ring nawawala ang mga emosyon at karanasang iniugnay mo sa kanya. Ayon sa psychology, madalas nating ikonekta ang ating emosyon sa mga taong naging bahagi ng mahahalagang yugto ng ating buhay. Kaya kapag naalala mo siya, hindi lang ang kanyang mukha o pangalan ang bumabalik sa iyong isip. Kasama rin ang mga damdaming minsang nagbigay sa iyo ng saya, seguridad at pag-asa. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong matagal nang wala sa buhay natin, pero nananatili pa rin sa ating alaala. Hindi dahil sila pa rin ang gusto natin, kundi dahil hinahanap natin ang bersyon ng ating sarili noong mga panahong kasama natin sila. Kapag malungkot tayo, nag-iisa, o may pinagdaraan ng problema, natural na bumalik ang isip sa mga panahong masaya tayo. At kadalasan, may isang tao tayong iniuugnay sa mga alaalang iyon. Kaya kung may taong hindi mo makalimutan, subukan mong tanungin ang sarili mo, siya ba talaga ang hinahanap mo? O ang pakiramdam ng pagmamahal, seguridad, at kaligayahang minsan mong naramdaman dahil sa kanya? Dahil sa maraming pagkakataon, hindi ang tao ang kulang sa ating buhay. Ang kulang ay ang emosyon at kahulugang iniwan niya sa ating puso at isipan. 10. Bakit may mga taong kahit gusto mong kalimutan, hindi talaga mawala sa isipan mo? Lahat tayo ay may isang taong sinubukan na nating kalimutan. Pinili nating umiwas, magpatuloy, at ituon ang pansin sa ibang bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tila may mga pagkakataong kusang bumabalik ang kanyang alaala sa ating isip.
Ayon sa psychology, hindi basta-basta nakakalimot ang utak ng tao sa mga taong nagkaroon ng malaking epekto sa ating emosyon. Kapag ang isang tao ay naging bahagi ng mahahalagang karanasan sa ating buhay, mas malalim ang marka na iniiwan niya sa ating memorya. Isa sa mga dahilan nito ay ang koneksyon sa pagitan ng emosyon at alaala. Habang mas matindi ang damdaming naramdaman mo sa isang tao, mas nagiging matibay ang pagkakatala niya sa iyong isip. Kaya kahit lumipas ang maraming taon, maaari pa rin siyang maalala sa isang simpleng kanta, lugar o pangyayari. May isa pang mahalagang dahilan. Ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng kahulugan at pagtatapos. Kapag may relasyon, pagkakaibigan, o koneksyong natapos ng walang malinaw na kasagutan, madalas itong binabalikan ng utak. Para itong kwentong natapos ng kulang ang huling pahina. Hindi mo talaga sinusubukang alalahanin ang taong iyon. Kusang lumalabas ang alaala dahil may mga bagay sa kasalukuyan mong buhay na konektado sa nakaraan. Isang amoy, isang lugar, o kahit isang emosyon ang maaaring magbukas ng mga lumang memorya. Kaya kung may taong hindi mawala sa iyong isipan, huwag agad isipin na kailangan mo siyang balikan. Sa maraming pagkakataon, ang pag-alala ay hindi tanda ng pag-ibig. Ito ay tanda lamang na minsan siyang naging mahalagang bahagi ng iyong kwento. Dahil may mga taong hindi natin nakakalimutan hindi para manatili sila sa ating buhay, kundi para ipaalala ang mga aral at pagbabagong iniwan nila sa atin. Hindi natin nakakalimutan ang isang tao dahil mahal pa natin siya. Hindi rin dahil nakatadhana siyang bumalik sa ating buhay. Ang totoo, may mga taong dumaraan lamang upang baguhin tayo, turuan tayo at mag-iwan ng mga aral na mananatili habang buhay. At habang iniisip mo ang taong iyon, tanungin mo ang sarili mo. Siya ba talaga ang hindi mo makalimutan? O ang bersyon ng sarili mong nabuo noong kasama mo siya? Dahil sa huli, ang tunay na paglaya ay hindi nangyayari kapag nakalimutan mo ang isang tao. Nangyayari ito kapag naaalala mo siya nang wala ng sakit, galit o panghihinayang. Kapag kaya mo nang tanggapin na bahagi siya ng iyong kwento, pero hindi na siya ang susunod na kabanata nito. Ngayon gusto kong malaman ang iyong sagot. May tao ba sa buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan? At sa tingin mo, ano ang tunay na dahilan kung bakit nananatili siya sa iyong isipan? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.